Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Malamig na umaga po sa ating lahat. Ayan. Sino po dito yung nakaranas ng ulan? Sino po dito yung inulan sa mga bahay-bahay po nila? Ayan. So, kahit po, ay may bubong. Pagkalabas po ng bahay. Ayan. So, kahit po binabagyo tayo, kahit inuulan tayo, hindi to rason para huminto sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Sige po, inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Just be in the presence of the Lord right now, this morning. Oh, we give you praise. We give you praise. We give you praise, God. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We give you praise. Father, we continue to welcome you in this very place. Let your spirit move right now, God, and touch the hearts of each and every one of us, O Lord. Touch our hearts right now, God. May we continue, Lord, to feel you, to experience you, oh God, to see you face to face. Open our hearts, oh God, and remove every distractions. Any distractions right now, God, wash that out, Lord. At makapag-focus kami, Panginoon, sa iyo. May we give you our best worship, our best songs, oh God, as we enthrone you, Lord, this morning in this very place, God. Hallelujah, hallelujah. Be enthroned, Lord. Be enthroned, Jesus. Be enthroned, Lord. Oh, move in this very place, God. Move in this very place. Move in this very place, Lord. Release your glory. Release your anointing, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise. We give you praise. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. Oh, we give you praise. We give you praise. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I looked upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I looked upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise.
this place, mighty God. You are awesome in this very place, oh God. Move right now, God. Let us hear the sound of the shofar. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us remain in the presence of the Lord, in the atmosphere of worship right now. Hallelujah. We worship you, God. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Oh, you are worthy, God. You are worthy, Father. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. We worship you, God. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise. We give you praise. Oh, you are good, God. You are good, God. Oh, we worship you. Oh, we give you praise, God. For you deserve all our praises. You deserve every song. You deserve all our worship. We give you praise. Come on, just worship our God with all of your heart, with all of your mind, with all of your strength. Worship the King of Kings and the Lord of all Lords. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. Oh, we give you praise. We give you praise, Jesus. Oh, here in your place, your servant, your children worshiping you, God. Oh, we give you praise. We give you praise. Come on. Oh, worthy, 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 Jesus. Worthy, God. We give you praise. We give you praise. We charge the atmosphere with your glory. With your glory, Jesus. We give you glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are a God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory. Once again, sing this song. We give you praise. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise. We give you praise. Sing, I see heaven. And I see heaven in this place. And I see angels praising your holy name. And I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. Sing, I see glory. And I see glory
of all diseases. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We say once again, I see heaven. I see heaven filling this place. I see angels praising your holy name, and I sing praises. We will sing of your praises, God. I give you honor, worthy Jesus. I see hope. I see glory. And I see glory falling in this place. And I see hope restore the healing of all diseases. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We sing. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We sing, I see heaven. And I see heaven invading this place. And I see angels praising your holy name. And I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. I see glory. And I see glory falling. Let your glory be released right now, oh God. And I see hope restore the healing. Declare your healing. Of all Declare His diseases. healing I right now. sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. And we sing. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. Once again we sing. Hallelujah. And I see heaven invading this Invade this place. place right now, God. I see angels praising your holy name. And I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. I see glory. I see glory falling in this place. And I see hope restore the healing of all diseases. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. And we give you praise. We give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise. And we give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. Once again, declare this song. And I see heaven invading. Thank you, Lord. this place. Thank you, Jesus. I see angels praising your holy name. And I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We sing, I see glory. I see glory fall
hope, restore the healing of all Yes, God. diseases. I sing praises, I sing praises, I give you honor, worthy Jesus. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And all of the glory. Oh, and all of the glory. Serve all the glory, Jesus. Hallelujah. And all of the glory. Yes, God. And all of the glory. Let your presence fill this place. Let heaven come. Let your angels be released. Let heaven come. We'll worship at your feet. Let heaven come. Face to face, we want to meet. Let heaven come. We'll always be in this place. Let heaven come. Let your angels be released. Let heaven come. We'll worship at your feet. Let heaven come. Face to face, we want to meet. Let heaven come. And we give you praise and all of the honor. You are God, You are Lord. the one we live for. We give you praise. We praise you, and all Jesus. of the glory, God. Oh, we praise you, God. We praise you, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory. Once again, we sing, we give you all the praise. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory. Hear your children, oh God. We give you praise. And we give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And all of the glory. Yes, God. And all of the glory. And all of the glory, God. And all of the glory. All the glory. And all of the glory. And all of the glory. And all of the glory. We give you glory, God. And all of the glory. Let your presence fill this place. Let heaven come. Let your angels be released. Let heaven come. And we
Now He rose. Yes, you are. Now He reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For He rose, now He reigns. We will sing forever. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. With a thousand hallelujahs. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. Once again we sing. With a thousand hallelujahs, we magnify Hear your children, oh God. You alone We praise you, we magnify you, our God, our King of Kings, and the Lord of Lords. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. For the last time we sing. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. Hallelujah, hallelujah. To you all the glory, all the honor, all the adoration, everything, Lord. Lahat ng sa amin, Panginoon, ay sa'yo, O Diyos, nanggaling sa'yo. Kung nasaan man kami ngayon, Panginoon, lahat ng meron kami, lahat po ay dahil nanggagaling lamang sa'yo, O Diyos. Thank you, Father. Thank you, Lord. Wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. And we give you praise, Lord. We give you praise every single day, oh God. Every breath, Lord, that we have, we will offer it to you, oh God. To praise you, to magnify you, God, and to worship you, the King of Kings and the Lord of all Lords. We love you, Father. We worship you and we honor you, God. Continue, Father, to move in this very place as we hear your word, oh God. Continue, Lord, to release your glory, release your anointing, God, and release your power in this very place, Lord. Hallelujah. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Sige po, pwede po tayong umikot sa ating mga katabi, kapatid. Sabihin natin, God bless you, brother. God bless you, sister. Come on, let us sing and dance for the Lord. Hallelujah!
to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my light. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Yan, pwede po tayo sumaya-sayaw. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my light. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Sing all around. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Woo! Hallelujah! Your love is beautiful. Declare this. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Once again, declare this. Your love is beautiful. Your love is beautiful. For the last time we said, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen! Yan. Good morning po. Yan, yung iba gininaw, kaya doon na lang sa bahay. Nag-live ngayon, pero purihin po ang Panginoon that we are all alive, strong, kicking, and protected by the Lord. Amen. Kailangan ko ng kalalakihan na yung... Yan, purihin po ang Panginoon and we continue to praise our God para po sa ating bansa. At hayaan natin na ang ating bansa ay patuloy na proteksyonan ng Diyos laban sa anumang bagyo na ito. Amen. Meron po bang binagyo ang kanilang mga mahal sa buhay? Wala naman, purihin ng Diyos dahil ang prayer natin, ang tunay na ginagamit ng Panginoon, hindi lang natin kundi ng mga anak ng Diyos para tayo po ay proteksyonan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, purihin ng Diyos, naririto ka. Amen. Let's continue to pray. Ay, naku, nabubulol ako. To pray for Tay Bemboy. Kasi po, medyo masakit ang kanyang lalamunan at sabi niya nagkaroon siya ng konting lagnat. At pero alam natin na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay tunay na pinapagaling at pinapalakas ang kanyang katawan upang patuloy siya magamit sa ubasan ng ating Panginoon. Pero tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Amen po ba? So right now, hindi ko na po ito patatagalin. We will all be blessed by the word of the Lord this morning. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. So wala nang iba, siyempre, yung kasing ganda ko, ang tatawagin ko magsalita, maghahayag ng salita ng Diyos sa umaga kita. Nawagan si Nigel Kabug. Thank you, Nay. Ayan. So, siyempre, maganda talaga mga lingkod ng Diyos. Amen! Shalom po sa bawat isa. Sabihin sa katabi niyo, buti na lang. Nandito ka. Ayan. Actually, kanina po, nagbabiyahe kami. Iniisip ko, meron kayong a-attend? Kasi yun mismong grab na sinasakyan namin, sabi niya, uwi na rin siya agad.
mag-ano lang siya ng panggas, tapos uwi na siya. Sabi ko, sige, kuya, ingat. God bless. At 5 anak niya. Pero I'm sure hindi siya nanonood ngayon. Anyway, sige po, buksan po natin ating mga Biblia sa Matthew 18, 21 to 35. Alam niyo po, ay, ano ba yan? Iniisip ko dati, ano bang bote ang pwede kong ilagay dito para hindi gumugulong? Yay! May answer si Lord. Ano po siya? Square bottle. Ayan. Pwede siya nakahiga. Sige po. Pwede ba natin i-flash knock yung verse? Matthew 18, 21 to 35. Sabay-sabay po nating basahin. 18:21. Sige po. Kayo po magbabasa ngayon. Ready? Go. Lord, okay, sige po. Stop muna po tayo and then we will continue later on. Let's pray po. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name, O God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, because we are still alive. We are alive and kicking. We are strong, Panginoon. We are healthy. Salamat, Panginoon, na kasama namin ang aming mga magulang, mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay. We thank you, Lord, even today for bringing us to this place. Alam namin, Panginoon, that this is not coincidental. Meron kang purpose, Panginoon, meron kang layunin kung bakit nandito kami, kahit hindi maganda ang panahon. Thank you, Lord, for taking care of each one of us na nandito ngayon, and even those who are at home watching, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon, at patuloy kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Lord, even now, we pray, Holy Spirit, open up our eyes and minds and hearts, Lord, that we may see wondrous, wonderful things from your word. We bless your name, O God, kayo po ang maluwalhati, mapasaya, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa aming buhay. We bless you in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Tagalog na lang kaya, anak. Basahin po natin sa Tagalog. The same verse po, Matthew 18:21 and 22. Yan. Basahin ko na lang po. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Verse 22, sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. So, sa NIV po nakalagay 77 times. Sa KJV po ang nakalagay ay 70 times 7. May mga paliwanag po dyan. Ano po, kung hahalukayin natin ang mga dahilan, bakit hindi sila pareho. Pero, just leave it at that. Hindi po tayo mag-dwell doon. Ang mahalaga, alam natin na the King James Version, which is nearest to the original, nearest sa original po ang King James Version, ang nakalagay po ay 70 times 7. Magkano ba yung 70 times 7? 490. Diba? So, it's not infinite. Tama po? Meron siyang hangganan. Hindi sinabing dot. So, 490 is a finite. Tama ba? Finite integer. Tama? Oh, integer. Integer, whole number. Yan po ang ibig sabihin ng integer. Wala. So, ang share ko po sa inyo sa umagang ito ay pinamagatan ko ng dalawa pinag-iisipan ko. 70 times 7 or ito yung title. Paki-post mo nga yung lang takpan mo yung ibaba. Takpan mo na yung ibaba. So anyway, nakita nyo na. I have 3 points to share. Ang title po ay How Must We Forgive? Based on Matthew 18:21 to 35. This time po, babasahin natin yung Tagalog. Ano po, para mas malinaw po. Sige po. Sunod na lang kayo. Sundan nyo na lang mata nyo. Sige po. Verse 23 sa Tagalog po. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad dito.
Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na ano yan? 10,000. Yan na lang, 10,000. Hindi ko alam kung pesos. I-pesos natin yan. Kunyari. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Wow, di ba? 10,000 lang ang worth nung utang niya, pero kailangang ibenta niya pati yung kanyang asawa, anak at lahat ng mga ari-arian. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at ng makaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya o pinaalis na siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 9 pesos. Ignore niyo po yan. Na 500. Yan, sabi natin, yung kanina 10,000, ito sabi natin 500 lang ang utang niya sa taong ito. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka ng utang mo. Verse 29, naglumod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. 31, nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. 32, kaya ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Wow. Talaga naman, with feelings siya. Ano pa? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ganon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Nakita po natin yung parehong nangyari. Ano po? Yung isang servant o ano ba yun? Kapwa, lingkod. Ano ba yung ginamit na word? Baba nga anak, pakibaba nga anak. Alila. Ano ba yung ginamit na word sa kanya? Lingkod. Yon, lingkod, servant, alila. Pare-pareho po yon. So, yung lingkod na nauna, pinatawad siya. Yung pangalawa na maliit lang ang utang, hindi yan mapatawad. Hello. Meron po bang ganyan sa atin? Sabi mo sa katabi mo, walang ganyan dito. Walang ganyan dito. Amen. Alam ko po ng ating pamilya ng LOC ay nasa matured stage na tayo. Ano po? This message po na mga sinishare namin na mga sinasabi ng iba, ay ano ba yan? Alam ko nang matagal yan. May mga bago po tayong mga kasama. Ano po? May mga bago tayong kapamilya na hindi alam yung mga bagay na ganito. So kung alam nyo na yung bagay na ito na binabanggit dito sa harapan, just learn a lot more. Kasi po, lahat po ng panahon, pagkakataon na ang salita ng Panginoon ay pinapahayag, meron tayong matututunan kahit konti. Amen. Kasi 10 years na tayong uma-attend. O syempre, sa 10 years na yan, dapat kabisado mo na yung preaching ng pastor, di ba? Kaya lang hindi po, di ba? Mas masarap mag-chat-chat habang nakikinig sa pastor kaysa mag-take down ng notes. Amen. Oo, amen kayo dyan. Baguhin po natin yung mga ganong bagay. Ano po? So, if you want to, kasi we cannot lead someone in the kingdom of God kung tayo mismo hindi tayo natututo. Madali kasi mag-bash sa pastor. Ba't ba ganyan pastor na yan? Ba't ba ganyan siya? Ba't ganyan siya magsalita? Ba't siya ganyan mag-explain? Try mo dito sa harapan. Try mong magsalita sa harapan and you will see bakit ganon yung pastor magsalita o yung speaker magsalita.
So if we want po na maging ka-level natin yung mga nagsasalita dito sa harapan, let's continue to learn from the Word of God. Amen. O kung kaya nyo naman, why not? Sabihin nyo po sa amin para hayaan namin kayo magsalita dito sa harapan and share the Word of God. Maybe, meron kayong sasabihin na hindi namin alam. Amen. But anyway, sa pagkakataong hindi pa po natin alam ang lahat ng bagay, makinig lang muna po tayo. Amen. Amen. So, sige po. So, meron po akong 3 bagay na babanggitin. Pero, alamin natin ano ba yung forgiveness. How to forgive, di ba? Paano ba tayo magfo-forgive? Yung pong forgive, galing sa salitang forgiveness, sa Hebrew word po yan, selikha. Yan. Hindi lang ako makapag-guttural dito kasi parang dahak siya. So, ang basa ko ay selikha. Yan, selikha. Nang ibig pong sabihin ay, the act of forgiving, yung action ng pagpapatawad or paghingi ng tawad. Yan po yung word na selikha. Sa plural form po yan ay selikhot. Selikhot. S-E-L-I-C-H-O-T. Ayan, yan po yung spelling yan. Sa salitang Griego naman po, yan ay charizomai. Huwag nyo nang alahan yung spelling. O kaya aphiemi. Nang ibig sabihin po ay grace o biyaya. Ang ibig sabihin nito ay kinansela. Ano ba yung mga kinakansela? Bukod sa schedule. Kasama po dyan yung mga utang, di ba? Kinakansela or kinakalimutan. Yung aphiemi, ang ibig po sabihin ay to lose or to let go. Palayain, tanggalin sa tanikala o sa pagkakadena. Yan po ang ibig sabihin ng salitang yan. So pare-pareho po sila. Sila ay synonymous. Nang ibig sabihin ay forgive, magpatawad, pabayaan. Kung may nagkasala sa'yo, pabayaan mo na yun. It also conveys an idea of separation or detachment from your previous location or status or situation. So dati ganito ka, ngayon hindi na. Yan po yung mga ibig sabihin ng selikha, selikot, charizomai at aphiemi. O, di ba? Meron nalagdag sa ating mga kaalaman, bokabularyo. Now, kung gusto niyo po mag-dig deeper, you can do that po. You can search po. At alam niyo po, mas nag-dig deep kayo sa Word of God, mas marami kayong matututunan. And you will find out na, ito pala ibig sabihin nito. Ito pala ibig sabihin nito. Yan. So, paano ba tayo nagpapatawad? Show of hands po. Pakita niyo po yung taas niyo kamay niyo. Kung meron kang kaibigan na ikaw ay pinahamak, pakitaas po ng kamay. May isa. Pangalawa ako, pangatlo. Kung ikaw ay may pinagsabihan na yung sikreto at ito ay inilik niya o ikunento niya sa iba, taas po kamay. Wow, marami. Kung ikaw ay tumulong sa isang tao, nung ikaw mga ilangan, hindi ka tinulungan. Taas po kamay. Okay. Kung ikaw ay nabuli sa school, taas po kamay. Ayun, may isa. Kung ikaw ay ipinahiya ng iyong kakilala, kapatid o kaibigan sa maraming tao, meron sa likod. Ayan. Lahat po yan ay offenses. Lahat po yan ay nakakasakit ng damdamin. Lahat po yan ay nakakagalit. Diba? Nakaka-disappoint. Nakakasira ng araw at lahat po ng yan ay nangangailangan ng kapatawaran. Amen. Hindi ko tatanungin ito sa inyo, pero isipin niyo yung pinakamasakit na naranasan mo. Halimbawa, nag-cheat sa'yo yung boyfriend mo or yung girlfriend mo or yung asawa mo. How did you feel? Anong naramdaman mo? Yung parang gumuho na yung mundo mo, na parang gusto mo nang mag-amok, gusto mo nang manakit ng tao. By the way, welcome po sa lahat ng nanonood sa online natin. Ito, nakakalimutan ko lagi mag-welcome sa mga viewers natin online.
Meron po akong videong paparinig sa inyo. Ready na ba, anak? Send ko sa'yo. Wala pa? Tignan ko po, ito na lang sa ano ko. Video po siya na isang kanta. Oo, video siya. Kaya? 70 times 7. Ayan. Times 7. Wait lang po. Ito itsura na ako. Saan ko na sa iyo? Okay, wait lang po. Ito po ay, actually, simple song lang po ito, but I want us to view this, to watch this, kasi mas maganda po yung visual kasi mas nagmamarka sa isip natin eh. It's a really, really good song. Ayaw? 7 times 7 on YouTube. Marinig naman nila ito eh. Kailan kasi maganda may lyrics pag sana eh. Kaya hindi. Okay, sige po. Pakinggan nyo lang po ito. Pakinggan nyo na lang. Sa YouTube. YouTube ba? YouTube. Mathematication, answer to the quest. 70 times 7. Just keep on forgiving. Ayun. That's a good song po na if you can watch this and you can have this. Sa mga bata po, it's very important. Ang mga bata, kasi ang generation natin po ngayon, marami na silang na-miss. Sa totoo lang po, why ganyan na ang ating society? It's because yung mga kabataan, mga young ones po natin, naiwan na mga magulang na nag-abroad, naiwan sa yaya. I'm not saying na yung mga yaya ay walang alam, pero karaniwan ganun po. Tapos pagbalik nila, di ba yung kanta ni Kuya Eddie, napakasakit Kuya Eddie, pagbalik niya wala na siyang asawa, nasa ibang, sumakabilang bahay na. Yun po yung nangyari sa ating generation na
Kaya ganyan ang ating society ngayon. Malaking-malaki yung namis ng mga bata. Things like this po, very simple, pero tumatatak po yan sa isip. Natatanim po yan sa isip, para yung mga seeds na tumutubo. Kaya nga, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Meron po mga detour ang mga kabataan. Hindi ba nagkakamali ang mga kabataan? Nagkakamali po sila because they have their own life. They are separate entities, hindi po sila katulad natin. Kaya hindi natin pwedeng idikta sa kanila yung buhay natin, yung mga pangarap natin, di ba? They have to walk their own path, meron silang dapat takaran. Pero kung ang magulang po nag-guide sa anak, nagtatanim tayo ng maganda sa ating mga anak, kahit mag-detour po sila, mali siya ng daan, babalik pa rin po sila sa tamang daan. So this kind po, kaya ako po, sa totoo lang, encouragement ko, because I started my ministry sa Sunday school, sa mga bata. Napakahalaga po. And then I see yung mga kids na, sila Dayan, di ba? Dayan? Sino pa sila? Bebe? Lumayra? Sila po mga Sunday school, kids sila. At napakahalaga po talaga na, simpleng kanta, pag na-inculcate sa mind. 70 times 7. Okay, bago tayo lumampas sa ating pinag-uusapan. So, point number one is how are we to forgive? Point number one, forgive as many times as possible. Matthew 18, 21 and 22. Ilang beses po? As many times as possible. Hindi po sinabing 490 times lang. Ang point po dyan ay maraming times. Sino po dito nagawan ko ng masama ng isang beses sa inyo? Meron po ba? 2 beses. Bukod siguro sa anak ko. Kasi siyempre, ang anak mo related dyan sa'yo. Meron kang mga bagay na sinasabi, ginagawa na hindi niya naiintindihan, pero later on, he will understand. Sino po sa atin nagkasala na sa anyone, nandito ngayon, ng more than 5 times? Wala pa. Wala pa. Meron ka bang pinagsabihan na isang person ng lahat ng kapangitan, sinasabi mo sa kanya on a daily basis? Oo, may mga ganyan. May mga gulang sa anak. May mga ganon. So, point number 1 is forgive as many times as possible. Number 2, Matthew 18:33. Basahin po natin sa Tagalog. 18:33. Natandaan niyo ba yung kanta? Hindi pa. I-search niyo po sa YouTube at kantahin niyo po yun. Ako po yung mga verses na alam ko na bata pa ako sapagkat naririnig ko po yan. Mga man shall not live by bread alone, di ba? Yung Matthew 4:4 naging kanta. O tanda-tanda mo. Kasi kinakanta mo. Ano pa? Seek ye first the kingdom of God, di ba? And His righteousness. May marami po tayong awitin. Pagpupuri sa Diyos, things about the Lord that we sing. Mga verses po karaniwan yun. And we will remember that. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Point number 2, forgive as you have been forgiven. So yun na pong pagpapatawad natin sa kapwa ay isang paraan upang makatanggap tayo ng kapatawaran ng ating Panginoon. Di ba? Lord's Prayer. Nakatanda? Give us this day our daily bread and forgive us as we forgive our debtors or those who sin against us. You can only receive God's forgiveness if you forgive, mga kapatid. Do you want to be forgiven of your sins? You should forgive. Matthew 6:14-15. If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will, basahin po natin sa Tagalog, Matthew 6:14-15. Yan. Sapagkat kung pinatatawad nyo ang inyong mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit.
Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Amen. Sabi mo sa katabi mo, forgive. Magpatawad ka. Yan. Mark 11:25. Mark 11:25. Ito yung mga verses na to. So common. Tandaan po natin ito. Tandaan natin, number 1, forgive 70 times 7. More than 100 yun, di ba? More than 100. Tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagyan? Ay, 11:25 anak. Mark 11:25. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. And your prayers will not be answered if you have an unforgiving heart. Diba? Ito yung binasa natin is the parable of an unforgiving servant. Pinatawad na siya eh. Noong time na siya naman dapat mag-pay it forward, hindi niya ginawa. So, na forfeit yung forgiveness sa kanya nung hari. Luke 6:37. Lucas 6, yan. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusa ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Sabi ni Jesus nung siya nandun sa krus, Father, forgive them for they do not know what they do. Lain mo yun. Hindi ba nila alam yun? Ano ba sila? Nakadrugs ba sila? Or tulog ba sila habang pinapako nila si Lord sa krus? Hindi po mga kapatid. Alam nila yung ginagawa nila. Alam nila yung action nila. But then they don't know the repercussions, the effect of what they were doing. Nung sinasabi nilang, ipako siya sa krus and let His blood be upon us and our children. Hindi nila alam kung ano sinasabi nila, kaya sabi ng Lord sa kanila, patawarin mo sila. O anong nangyari po sa mga Hudyo? Ilang generations po, up until today, anti-Semitism is rampant all over the world. Anti-Semitism po all over the world. Nagtataka mga tao, bakit nga ba single out nilang ang mga Israeli or mga Hudyo? It is because it came out of their mouth thousands of years ago. Sinabi na, let the blood of that man upon the cross be upon our head. Ibig sabihin, there will be bloodshed in their generation sa mga anak nila. At yun po ang nangyari. So maging maingat po tayo sa ating mga declaration, sa mga ating mga sinasabi. Amen. Sasabihin mo yung anak mo, ano ka talaga? Ano ka talaga? Galit na galit kayo, anak mo, ganun talaga. Kasi yun ang sinasabi mo. Ang tamad-tamad mo, ang batugan mo, ang bio-bio mo, you will reap that. Kasi yun ang declaration mo. Amen. So sabi ni Diyos, ito po, Christ is the perfect example of forgiveness because He was there on the cross, hanging on the cross, in pain, in much pain, and that He was able to forgive those who were hurting Him that time. Colossians 3:13, sign po natin. Colossians 3:13. So kung magdadalawang isip pa kayo kung itong taong to sobrang ginawa sa inyo, tatawarin ko ba itong taong to o hindi? Ito o ito? Ito. Alam niyo ba yan? Di ba? He loves me not, He loves me, He loves me not. Hindi po ganun yon. It's our choice. It must come from the inside of us. Colossians 3:13, magpaumanhin kayo at magpatawad at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Okay na ba? O dagdagan ko pa? Okay na yung verse na yon? Oh, so lahat po tayo ay katulad ng alila or lingkod na yon na may utang na hindi tayo makabayad.
For all have sinned and come short of the glory of God. Why did Christ die on the cross? Para po sa ating kaligtasan, atonement, redemption. Why do we need redemption? Kasi po, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Someone has to shed blood. Dapat ay may magtitigis ng dugo. Sino po yun? Dati po, mga hayop, mga lambs, doves, at kung ano pa mga inaalay noon. When Christ did it on the cross, it was once and for all. Wala na pong, walang ibang pwedeng gumawa noon. It has to be God Himself coming down. Hindi po tayo pwede umakyat doon eh. May nakakit na ba sa atin sa heaven? Sa langit? Meron po ba? Wala pa po. And no one can. So it has to come from there. May isang dapat manggaling doon. At yun po ay si Jesus Christ. So there are religious faith na sinasabi, ito, Iglesia ni Cristo. Explain ko lang po I'm not bashing. Pero where is Christ sa kanilang religion? Christ is just a man. How can Christ save them if He is just a man? Di ba sa kanila sugo lang si Kristo? Anong superpower ni Christ para iligtas sila? Kung tao lang si Christ. Wala po. So, dapat palitan nila yung kanilang pangalan. Tama ba? Peace po, peace. Sa mga nanonood ng mga taga doon. Hindi po ako nang-aaway, sinasabi ko lang po. Kasi kailangan tayo mga kapatid ay nag-iisip din. Ano po? Let's reason out. Kaya po naluloko ang maraming tao kasi hindi sila nag-iisip. Yes na lang silang yes. Amen. Amen. Isip din po. So, point number 2 po is forgive as you have been forgiven. Point number 3. Matthew 18:35. Forgive from your heart. Basahin po natin yung 18:35. Ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi nyo patatawarin ang inyong kapatid. Basahin natin sa NIV. Ayan. Ayan po yung word na yun. Very clear. This is how my Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Kasi madali po yung lip service, di ba? Sorry na, sabi nung nagkasala siya. Sige na, pitawad na. Napilitan, di ba? Nangyayari po ba yan sa atin? Yung magbo-boyfriend, pagka nag-away sila. Sige na, pinatawad na kita. Alam niyo po itong real test niyan eh. Pag yung mag-asawa nag-away, what happens? Yung mga 10 years na mag-asawa, 20 years na mag-asawa, 30 years na mag-asawa. Kasi napakadali po nating i-take for granted yung feeling ng ating partner. Diba? Kaya sinasabi na familiarity breeds contempt. Nagiging contemptuous ka na doon sa tao na lagi mong kasama, nakakilala mo, na wala ka ng respeto halos. Diba? Yung mga anak sa magulang, porque alam naman ng mga anak na lagi silang patatawarin ng magulang, sige na lang, sige, diba? Yung mga may mga amo na inaabuso ng mga kasama sa bahay. Kasi ang mabait yung amo. Maganda yung mabait ang amo, pero huwag naman aabusuhin ng mga kasama sa bahay. So alam niyo po, it all boils down to respect. If you respect a person, hindi mo siya gagawin na hindi maganda. Doon po sa UN Secretariat Building sa New York, naalala ko lang po, not part of my outline, but I remember.
Hello. Yun. Okay, ang lakas. Yan, sige. Hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. So, yung po sa UN Secretariat Building sa New York, meron po dong parang mosaic na may depiction ng mga iba't ibang nasyon, relihiyon at mga tao all over the world. At talagay po doon, nakasulat doon ay yung golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Sana po, kung ang mundo natin ay ginagawa yung golden rule, tingin ko yung forgiveness hindi masyadong kailangan ng tao. Di ba po? Kasi bakit nag-aaway ang mga bansa? Bakit nagkakaroon ng mga, ba't kailangan ng mga baril, ng mga weapons, ammunitions, ba't kailangan yung mga yon? Kasi may mga evil intent yung mga tao. Kung bawat isang tao po sa mundo, kasi halos lahat ng religion, part po ng kanilang mga creeds, yung do unto others what you want others to do unto you. Iba-ibang version lang po yan. Pero part po yan. That's why it was put there. Kasi maraming nasyon na yun ay bahagi ng kanilang mga tradisyon at mga customs and religion. So, iniisip ko, kung gagawin ng tao yon, na hindi nagagawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, di ba? Love your neighbor as yourself, di ba? If you love your neighbor as yourself, may gagawin ka bang masama sa neighbor mo? Wala, hindi mo siya i-chismis. Hindi mo siya pagsasalita ng masama. Hindi mo siya ibabash. Hindi mo siya iinisin. Amen po? Kailan kasi, kahit mga Christians, kinakalimutan ang golden rule. Di ba po? Di ba po? Sino mga karamihan biktima natin? Yung mga kasama natin sa bahay. Asawa, anak, kapatid. Yun po ang masaklap doon. So forgiveness is a choice, mga kapatid. Mga magulang, mga anak. Ang ating Panginoon po, minahal niya tayo, inibig niya tayo. God loved us even while we were yet sinners. Makasalanan pa po tayo noon. Nung mamatay siya para sa atin. Hindi pa po tayo mababait. That's why wala po tayong role doon sa ang role lang natin sa kaligtasan natin is tanggapin siya, pagsisihan natin yung mga kasalanan natin, pagtanggapin ang ating Panginoon at mabuhay ng bago, maging isang bagong nilalang. Hindi na katulad ng dati. Kaya po ba natin yon? Kaya po natin yon. Di ba? Kahit sa ating paglago bilang isang tao, may transition po tayo from a kid to ang tawag yan, mga teenager, to an adolescent, to an adult. May transition po. God knows we can do that. Amen. So ano ba yung benefits o mga advantages ng forgiveness? Ano po ba? Bakit kailangan tayo magpatawad sa ating kapwa, sa nagkasala sa atin? Number 1. Ito po, mga simple but realistic answers. Ano po? Naalala ko si Joseph pala. As an example, si Joseph po, grabe yung naranasan niyang abuse sa kanyang mga kapatid. Di ba, kinainggitan siya. Anong ginawa sa kanya? They ganged up on him. Di ba, dapat ibibenta siya. Pero sabi ni Simeon, wag. Simeon ba yun? Si Judah. Wag. Itapon siya dapat sa balon. Sabi nila, wag. Or papatayin. Wag, benta lang natin. Lesser evil. Di ba? Alam niyo, dala niya yun hanggang sa kanyang growing up years. Sabi natin, he was 17 that time hanggang nasa 33 years old na siya nung siya ay mapunta sa palace sa Egypt. Ano pong sabi niya? Yung mga kapatid niya takot sa kanya. Baka tayo ay gantihan ni Joseph, pagpatay na si Papa. Sabi niya gano'n. Pagpatay na si Daddy, baka gantihan tayo ni Joseph. Sabi niya, huwag kayong mag-alala.
ano mang nangyari sa akin nung na ginawa ninyo, God meant it for good. We are existing because of what you did in the past. Kasi kung hindi nga naman siya inabuso or ginawa na hindi maganda at binenta, hindi siya makakarating sa Egypt at hindi rin siya magiging second in command sa bansang Egypt during that time. So mga kapatid, minsan yung mga ginagawa sa atin ng kapwa natin, akala natin it will break us, But later on, we will find out, wow, it made us better. It made us stronger. Di ba po? Yung mga pang-aasar sa atin, na pambubuli sa atin, meron po yung kalalagyan sa buhay natin. God has a purpose sa lahat ng mga magaganda at mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay natin. That's why it is so important to forgive. So, number 1 dyan ay restored and healthy relationships. Na-restore yung relationship ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Although hindi naman po siya nagtanim ng sama ng loob, or maybe a little, pero ikaw, nasa posisyon ka na, nasa iyo na ang lahat, di ba? Can you not overlook the offenses of others, lalo nung maliliit? Di ba? Parang si Lord sa atin. Kasi Diyos siya kaya nga, He can forgive because He knows. He knows our ins and outs. Alam niya kung what we are made of. Alam niya kung ano tayo. Alam niya nagkakamali tayo. Alam niya nagkakasala tayo. But then God was forgiving sa atin. So, good example po, si Joseph. Ano po nangyari? Mas blessed ang buhay niya. The butler who forgot about him. Di ba tinulungan niya yung butler na ibalik siya doon sa posisyon niya sa palasyo? But he forgot about Joseph. Pero hindi nagtanim ng sama ng loob si Joseph. Because that forgetfulness of the butler has a place. Diba? One day, naalala niya, kailangan niya si Joseph. Minsan po, may mga taong kaibigan natin, close sa atin, one day, they will remember they need us. May lugar po yung pagkakataon na yun sa ating buhay at sa buhay ng taong yon. It will be a blessing for both of you. Restored and healthier relationship. Improved mental health and heart health, emotions. Pag may kagalit ka, di ba? Ang lasa ng ulam at kanin pareho lang. Naalala ko nung pag pinagagalitan ako ng magulang ko, wala akong ganang kumain. Ba't ba ako kakakain? Wala. Ang lasa pareho lang. Kasi masama loob mo, di ba? Pareho lang yun. When you're not feeling okay, affected yung isip mo at yung puso mo. So forgiveness is essential for improved mental health. Lahat po ng ating katawan, di ba? Pag may kagalit ka, bakit ka nagtataka, taas ang BP mo, lagi kang galit. Sermon dito, sermon doon. Hello? Ganyan din po ako, guilty. So, less anxiety, less stress and hostility. And healing and peace. Yan po yung mga benefits ng forgiveness. May kaaway ka ba ngayon, kapatid? May kaaway ka ba ngayon? Kaaway mo ba yung asawa mo? Yung kapatid mo? Kaibigan mo? Alam niyo po, tandaan natin, ang pagpapatawad, ay hindi po ibig sabihin yan, hinahayaan natin yung mga tao na yun gawin sa atin yung hindi maganda. Hindi po ibig sabihin yan, nagpapanggap tayong hindi natin nakikita yung kasamaan na ginagawa nila sa atin. Pero yan po ay, ang ibig sabihin ng forgiveness, ay pinapalaya natin yung ating sarili doon sa chain or sa bandage ng sakit, ng pain, ng sama ng loob, ng grudges na naiipon sa puso natin kasi galit tayo sa taong yan. Ang sarap-sarap ng tulog niya, ikaw hindi ka makatulog. Paikot-ikot ka sa higaan mo kasi iniisip mo yung inis mo sa kanya. Sino pong talo? Diba? It's like an acid na nilagay mo na nasa bote. Actually, mas nadi-destroy yung container kesa doon sa pagbubuhusan. Kasi nasa loob yun eh. Pero hindi mo agad kita. Pero later on makikita mo, ninipis yun. Na ano siya, na iskar, na basta numinipis siya. Ibig sabihin siya ang nadi-destroy. So don't be the container of that acid. Sabi mo sa katabi mo, forgive. Magpatawad ka. Ayan. Kung wala pagsasabihan, sabi mo sa sarili mo, I will forgive.
Sabi mo sa sarili mo, I will forgive. Yan. So, it is our way of responding to evil, di ba? Si Christ, He forgave. It is a way to clear the air, the place, when you confront the person that hurts you. Sasabihin mo sa kanya, ba't mo ako nasaktan? Baka hindi niya alam na nasasaktan mo siya. Baka hindi niya alam na iinis ka sa kanya. Harapin mo siya, sabihin mo sa kanya, in a nice way, kapatid. Sabihin mo sa kanya, walang hindi na pag-uusapan. Sabi nga ay, ano ba yung word na yun? Nakalimutan ko na. Sa dulo ng dila ko, pakihila po. You don't have to shout. Hindi mo kailangan palakasan kayo ng boses, hindi mo kailangan ganon. Talk civilly. Talk decently. Ako po, bago ako mag-asawa, iniisip ko pa lang, naku, paano pag ang mapapangasawa ko ay ganito o ganoon, ganyan. Iniisip ko, baka iwalayin ko siya agad. Ganyan. Diba? So, bago ka mag-asawa, yung mga young people dito, hello, bago kayo mag-asawa, kilalanin nyo yung pinag-pray nyo. Diba? Kilalanin nyo siya. And then, try to learn kung ano ba yung attitude niya, lahat yung background. You don't have to be close to that person yet. Befriend the person, kaibiganin nyo. Yan pang the best. Kami ni Tay Bems, friends kami. Friends with benefits. Joke. Then, naging friends lang po talaga kami. Yun lang po talaga yun. Yun ang level ng aming relationship. And then, I prayed to the Lord because medyo confused ako sa panahong yon. Ito ba si Aida o si Lorna o si Fe? Ano pa sa babae? Ano ba? Si Ronald o si Ding Dong o si Gabi? So, something like that po. May mga confusing moments po sa buhay natin, lalo sa mga young adults, mga magbo-boyfriend pa lang or mag-aasawa pa lang. Try to know the person that you want to spend the rest of your life with. Amen. At pag nakita nyo na 60% is okay, yung 40% medyo negotiable yan. Amen. Kailangan, may part kayo dyan, mga kapatid, mga anak. May part kayo dyan. Hindi po pwedeng, pinag-pray ko naman siya sa Lord. Siya binigay ng Lord sa akin. Dapat okay na yun. Hindi po. Di ba? Be the person that you want to marry. Hindi ka magiging lalaki, ako babae magiging lalaki. Hindi po. Be that person that you want to marry. Gusto ko, magiging asawa ko, ganito siya. Maging ganun ka muna. Kasi magre-reflect yon. Amen. Nakatulong po ba? Forgiveness is letting go of grudges and bitterness. So mga kapatid, ang encouragement ko po sa bawat isa, let us ask the Lord for courage, lakas ng loob, wisdom, and guidance of the Holy Spirit so that itong forgiveness po, kung nahirapan tayong gawin nito, God will help us to do this. However painful yung ginawa ng taong yun sa atin, gaano man kasakit tayo, gaano man ka lalim yung sakit na naramdaman natin. Lalo na pag close po sa atin yung tao, mahirap po magpatawad, mahirap forget, di ba? Sinasabi, forgive and forget. It's a process po. Lahat ng karamihan ng bagay sa buhay is a process. Hindi po yan, may mga overnight na tinatawag nating divine acceleration, pero naturally, normally, commonly, may proseso po yan. We do not become like this overnight. Amen. From baby to adult, parang imposible yun. So, mga kapatid, I challenge you today, kung meron kang kinaiinisan, and if you can confront that person, talk to that person, and tell that person, nagalit ako sa'yo, nainis ako sa'yo, but I forgive you. And give that person a chance to ask for forgiveness also. At pag humingi po siya ng tawad, patawarin niyo po. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, forgive if you want to be forgiven. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa
narinig namin sa umagang ito. We thank you, Lord, for your faithful love, for your forgiveness, O Lord. Ipagpapatawad, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, enable us, Lord, na ma-manifest namin sa aming buhay. Na kami, Panginoon, maging ilaw sa mundong madilim. As they see how we forgive, Lord. As they see how we live with your grace, Panginoon. Magpapatawad kami, Panginoon. More than 490 times, Panginoon. Help us to do this, Lord. Guide us, Lord. Give us the wisdom, Lord. Give us the heart, Lord. The grace, Lord, to forgive those who have sinned against us. And bless them, Lord. Even now, we declare, bless them, Lord. As we want to be blessed, Lord, bless them, O God. Kung anong pagpapalang nais ko sa sarili ko, yun din ang nais ko para sa Kanya. Salamat, Panginoon. Dakila ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ay tumutugon na ay mga dalangin. And we thank you, Lord, and we receive it now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pasensya na po, lumampas ba ako? Nais ko pong Nay. Yes po. Amen. Are we blessed po? Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad na tayo. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo po, that is really what the Lord is teaching us nowadays. Kasi po, ngayon po, hindi tayo pwedeng mabuhay sa bitterness. Amen po ba? Dahil yan ang papatay sa ating lahat. Totoo po yun. Hindi tayo nagkakasakit sometimes because of our activities or because of what we eat sometimes, no? Pero it's about the stress of not forgiving. Yun po talaga yung ating kailangan gawin sa ating araw-araw na buhay. Amen. Kahit gaano pa katindi ang ginawa ng ating, the Lord continue to love us more. Amen po ba? So kung mayroon pa man po sila nagawa sa atin, ang isipin nyo, pag pinatawad nyo siya, ang pagpapala ng Diyos ang nasa inyo. Amen? You are released. Sabihin mo sa katabi mo, i-release mo na yan. Amen. You're free. Amen. Thank you, Lord, for this wonderful message that comes from you. At hayaan po natin na tayong lahat magsusulit sa harap ng ating Panginoon. Amen po ba? There is no judgment. There is no way of living in bitterness. But the Lord will continue to forgive us and change us from glory to glory. Amen. Kaya po sa mga oras na ito, tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon. This is not a payment, but this is a blessing. Sabi ko nga po kanina sa 7:30, minsan may mga pagkakataon na, kasi ang topic po ni Tatay Bing kanina ay, with the strength of God, the anointing of Christ, we will fight trials and temptation. Sabi ko, let us not be tempted not to give our tithes. Amen? Kaya po, hayaan natin na tayo po ay mapagpala ng ating Panginoon as we give unto the Lord. Tayo po ay manalangin. Natawagan ko po si Ate Sol. Naturo ka po sa likuran mo eh. Mayroong pulis. Sige po, manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan na aming narinig, Panginoon. Hindi madali, Panginoon, na magpatawad, pero sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, kung paano mo kami pinatawad, O Diyos, ay ganun din kami sa aming mga kapwa, Panginoon. And right now, Lord, with all of our hearts, O God, we just want to offer you everything. Kung lahat, Panginoon, ng mga pinagkakitaan, Panginoon, lahat ng mayroon kami, ay ibibigay namin at ibabalik namin sa iyo, Panginoon. Nais namin, Lord, na sumunod sa iyo. We want to obey you, Lord, because we love you, God. And through our tithes and offerings, isa ito, Panginoon, magpapatunay na kami ay nagmamahal sa iyo at sumusunod sa iyo. Purihin ka, Ama, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Panginoon ang may tuwa, alay sa Kanya ng buong puso at kalam.
sa kanyang lahat. Pagpuring pag-aalay sa dakilang lumikha. Magbigay, magbigay, dapat lamang tayong magbigay. Magsama-sama sa pag-aalay, yan ang tunay na pagbibigay. Yan ang tunay na pagbibigay. Yan ang tunay na pagbibigay. Amen. Meron lang po tayong kaunting announcement. May echo pa yun, no, pagagaling sa physician. Sige po, ito po ang ating The Life of Sarah. Natutuwa ako sa ating Shabbat reading na nakaraan. Kung nagbasa po kayo, sabi ko nga po, everything na binasa po last Friday and Saturday is all about nothing is too hard for God. Tiyempong-tiyempo po yun sa nangyaring bagyo. Nothing is impossible to God. Yan ang pinakatema niya. Lahat ng miracles na ginawa ng ating Panginoon, ang sinabi doon, ano ang mahirap sa Diyos. Kaya kung meron man po tayong pinagdadaanan ngayon, sabihin mo sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Amen. And now we will be reading the life of Sarah. Patuloy po natin panalangin ang ating mga kapamilya, lalo na sa North. Ngayon, binabayo naman ang Bicol. Nagpa-special offering po kami last Sunday at ngayong Sunday sa 7:30. Pero hindi na po kami magko-collect. Anyone who wants to give, kasi po ay naglilikom po tayo ngayon as much as possible. Yung iba po nagdala ng damit. Sabi ko po, wag na magdala ng mga delata kasi mahirap pong ibiyahe. Kasi kung tutuloy, dapat po kasi nasa Region 2 kami ni Tatay Bing last week kasi sinabayan kami nung 3 bagyo. So sabi nila, Tay Camilo, Nay, tapusin na natin itong mga bagyo na to, tsaka na lang tayo mag-usap. So mahirap pong ibiyahe pag mga delata. So yung iba may nagdala ng damit, pero if ever po, if you want to help po, it will be better if it is in cash. Kasi hahayaan na lang natin po sila, Tatay Camilo at yung iba nating mga kapatiran sa Norte, ang magkasikaso kung ano po ang ibibigay. So, if ever po, if you want to help, yung mga usher lang po natin, nandiyan mamaya, you can give what is in your heart po, para po sa mga nasalanta ng bagyo. Sa Bicol po, nakapag-send na tayo ng tulong, mga ilang damit through GMA, tapos nagbigay po tayo ng bigas through Pastor Mark, dahil meron po silang rescue team na dinala doon sa Bicol, nung nakaraan pang mga bagyo. Ngayon, Bicol ulit. So, meron po tayong kinekater na 19 na family sa Pokdol, Masbate. Ito po hindi mga taga-Love of Christ. So, kausap namin si Tay June Pimentel and we just sent some money para pakainin po yung mga na ka-evacuate sa ating church sa Masbate. So, we would like to thank God for the opportunity of helping and sharing the Word of God sa mga kapatiran, sa mga kababayan nating Pilipino. So, continue to pray for our nation. Yan lang po ang ating mga announcement. Let the Lord continue to bless each and every one of us. Tumayo po tayong lahat para po sa ating panghuling panalangin. Tatawagan ko ulit si Nigel. Sige po, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon, sa lahat ng kanyang ginawa. Thank you, Lord. Kami, Panginoon, ay patuloy na iniingatan ninyo. Thank you, Lord, for all of your blessings and answers to our prayers. Thank you, Lord, sa pagpapala nyo sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Kalusugan, Panginoon, kalakasan. Lahat, Panginoon, ng kailangan namin ay inyong ipinangakong ipagkakaloob nyo sa amin. We bless your name, O God. We praise your name, O Lord. Tanggapin mo natin ang pagpala natin, Panginoon, sa umagang ito. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord leave us countenance upon us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. God bless us all po and see you next Sunday po. God bless.